Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 9, 2020. So review tayo ng mga stock trendings natin for today. So hindi nga po maganda yung result ng ating market for today. So nag-loss pa tayo ng negative 1.4% naman. So talagang malakas na resistance yung ating 7,200 level. At makita mo, puro may wicks na mataas yung ating candle. So bearish siya at hindi makalampas po dito sa ating 7,200 level naman. So anyway, meron tayong sector na malakas sa ngayon is yung ating mining sector, gawa po ni AR naman natin. So ito po yung mga pag-usapan natin for today. Si dito, si AR, ASN, nabuhay siya, si MRC, Merrimart, Surtec, Megawide, Nickel, APL or Apple ba, at ang ating PSCI index naman. So pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. At sa mga bago po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating YouTube channel na Palaboy Trader naman. So kung bago ka lang guys, i-browse mo na maigi yung ating channel. So sure ko po makakatulong sa inyo itong channel natin na to, especially kung trading or investing yung inclination mo dito sa ating stock market. So meron tayong daily uploads and then the rest, mga information na pwedeng makatulong sa iyo kung nag-i-start ka pa lang dito sa ating trading, especially nga po yung ating mga fundamentals naman. So kung technical analysis, kagaya ng charting na ginagawa natin dito, so punta ka lang dito sa ating basic indicators technical analysis na section naman. And then kung gusto mong sumali, meron po tayong Patreon account naman. So doon po sa mga nag-aaral pa lang or nag-start mag-stock market, so meron tayong simpleng guide na ginagawa dito sa mga kasama natin. Baka po makatulong naman sa iyo. So sabi ko nga, i-close na natin to this Friday. So anyway, kung sino may gusto, then i-check nyo po itong Patreon account naman natin. And then huwag mo din kalimutang i-follow yung ating Facebook account. So nagpo-post din tayo dito daily ng mga information na makakatulong po sa mga traders. Ganun din po dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders naman. And then sa mga news, kung mahilig ka kagaya ko, so lagi tayong nagre-retweet dito, punta ka lang dito sa ating Palaboy Trader na Twitter account naman. So anyway, kanina marami tayong information na nakuha. So unang-una ito, si Dole, Lips Work Stoppage Order versus Skyway Muntinlupa project naman. So ito yata yung project ni San Miguel Corporation. So matutuloy na yata. So baka nais na nila yung problema. And then meron tayong dito, Chinese developed coronavirus vaccine may be the first to arrive in the Philippines. Vaccine Carlito Galvez said on Wednesday naman. Ayan, so mukhang yung Sinovac yung magiging unang trial natin. Kasi ito nga is ginagamit na po sa bandang China naman. Okay po, so marami pa, the rest, i-browse nyo na lang dito sa bandang baba. Baka yung mga information is makatulong po sa mga stocks na hawak nyo naman. So tingnan natin yung ating PSE index. So yun nga, na-establish ng ating market na medyo malakas po na resistance yung ating 7,200 level naman. So anyway, tingnan ko din yung kanyang 5-minute chart. Mukhang magic closing, pero pabagsak naman yung direction po ng ating market, which is nagkaroon nga po ng gap down naman. So hopefully bukas magkaroon siya ng rebound. So exaggerated naman siya, negative 0.54%. And then sinisilip ko, so sino kaya sa mga blue chips ang nag-cause? So nakita ko dito na malaki is si ICT, medyo malaki po. And then yung mga banks, si GGS, malakas din po yung bagsakan ng kanyang mga prices. At saka si SMPH naman natin. So at saka si Ayala Corporation. So majority pala is mga holding companies yung binagsak po dito naman sa ating market. So ano kayo meron sa kanila? So anyway, wala po akong nabasang negative news dito sa ating market. So maliban sa parang may commonality kung anong mga stocks yung bumagsak is yung ating mga holdings company naman sa ngayon. Pero anyway, tingnan natin yung kanyang trend. So uptrend pa rin naman. And then last time, di ba nagkaroon ng test dito sa MA20. Hopefully, yan pa rin yung mag-save dito sa ating index. And then mag-decide siya siguro by next year. Baka mag-consolidate lang siya kasi ilang days na lang naman na yung natitira natin na trading for this year naman. And anyway, hopefully hindi bumagsak yung ating RSI kasi tignan ko siya kanina, mukhang butas siya kung medyo stricto ka sa kanya. Pero kung ito yung pinaka-base natin nung nakaraan, baka may chance pa na mag-rebound si PSCI naman natin. Pero yun nga, pag tumingin ka dito sa ating MACD lines, so medyo bearish na talaga siya. So medyo nagka-curve down na at mukhang maghihiwalay ulit yung ating blue line dito naman sa ating
red line naman. Ayan. So, watch out mo lang kung ano yung plan mo dun sa mga stocks na ginawa mo. Kung trading ka, di trading lang, or kung long term ka naman, is, syempre, i-endure mo yung volatility ng ating market until such time na makuha mo po yung gain na gusto mo naman sa kanya. So, medyo malakas po yung buhusan. Ang net foreign selling natin is negative 685.74 million. So, yung pag-asa natin kahapon, sabi natin, kaya good vibes tayo. Nung last trading day natin is meron tayong 103.94 million last December 7 pala. So, pero ngayon is mukhang nagbuhos po yung ating mga foreigners naman. So, wala tayong bad news sa PSE market natin. Actually good news ngayon nakita ko sa kanya, yung news na nabasa ko dito sa may Twitter is mukhang pinirmahan na ni President Duterte yung ating budget naman for 2021. So anyway, hindi ko mahanap kanina, so i-check na lang natin for tomorrow's review naman natin dito sa ating market naman. So anyway, tingnan natin yung ating foreign indices. So makita natin dito, maganda po yung futures po ng ating US market. Nakita mo, nag-green siya. So kahapon nag-green pala yung ating US market. So good closing po sila. At then ngayon, since maganda yung futures, mapapansin mo yung ating European market, bumabawi naman sa pagka-red nila nung nag-start tayo mag-review kahapon. And then makita mo, dito sa buong Asia, mukhang green na green sila lahat. So, more than 1% pa nga sila. And then, yung Kospi Composite Index sa bandang Korea to, is meron silang gain na 2.02%. Sa New Zealand, itong S&P. So, 1.33%. And then, sa Malaysia is 0.91% naman. So, halos lahat is, or rather lahat is green, maliban dito sa bandang China, Japan, saka Hong Kong is green na green po. So mukhang outlier din itong ating market sa ngayon kasi bigla nga po nagkaroon ng buhusan dito sa ating mga holdings company naman. Anyway, makita natin bukas kung totoong sell-off yung nangyari sa kanya, or since may sumalo naman, baka magkaroon ng recovery po yung ating market kasi wala naman negative news na masyado tayo na nakita sa kanya. So, nag-i-enter na ba ng pagka-sideways stage yung ating market? So, malalaman po natin for the succeeding days na natitira sa trading natin for the week naman. So, dito tayo sa ating COVID daily cases indicator naman sa Pilipinas. So, mababa naman kahapon, December 8, 1,386 yung cases po ng COVID naman sa kanya. Ayan. So, downtrend pa rin siya. So, merong reason dapat para maging optimistic yung ating market. And then, yung mga binalita natin kahapon naman is yung mga vaccine na ginagawa na sa bandang UK naman. Okay po. So, anyway, price action. So, market pa rin magdi-decide kung ano po yung susunod na direction. And then, hopefully, magkaroon tayo ng bounce dito sa dinodrawing natin as a guide naman dito sa ating RSI level naman. Okay po. So, punta tayo dito sa mga pinag-uusapan na stocks. So, unahin natin si dito. So, alam niyo na siguro kung bakit biglang bumagsak yung kanyang price. So, nag-loss po siya ng negative 4.73%. So, yun nga, ang sabi natin nung huling review natin sa kanya is nagkaroon nga ng deferment yung ating Senate panel sa approval po ng franchise nitong si Dito CME, or rather ni Dito Telecoms po natin. So, yung extension ng kanyang renewal naman. So, until 2023 na lang kasi yung kanyang franchise naman with the government. Ayan. So, anyway, yung deferment naman na yun na sinasabi natin is conditional. So, once ma-meet po niya yung 27 Mbps na speed ng internet niya or ng kanyang connection is i-approve na po ng ating government naman. So, nag-commit kasi siya. So, kailangan sabi ng ating government or yung panel natin is ma-meet niya muna yung requirements na kinumit niya po with the government. So anyway, technical na lang tayo tumingin sa kanya. So yun nga, mukhang nagkakaroon tayo ng malakas na resistance dito sa around 7.6. So inisip ko nung huli is dito na sa 7.7. Pero yun nga, nagkaroon siya ng bad sentiment with regards sa news na yun. Pero anyway, uptrend pa rin naman yung kanyang galawan. So mag-drawing na lang ako ng trend lines as a guide kung saan pwedeng magkaroon ng bounce sa mga support itong si dito po natin. So, support natin is yung 7.25, yung ating breakout level sa kanya. Makita mo, nagkaroon naman siya ng konting bounce. And then, hindi niya kinaya yung pagka-overbought ng kanyang signal at RSI 74 naman. Pero yung ating MACD is malinis pa naman. Yung ating blue line is
nasa ibabaw pa rin naman ng ating red line. Ayan. So, konting pause kay dito natin. Hopefully, magkaroon siya ng rebound. Kasi tinitignan ko yung kanyang net foreign buying naman. So, wala tayong masyado makita nyo sa kanya. So, nagtitingin na lang ako sa price action saka volume niya. So, for the last 3 days is may malaking accumulation po yung ating mga foreigners naman sa kanya. Ayan. So, siguro ang magre-revive ulit ng price action movement natin sa kanya in the coming few days is yung kanyang mga mall operations naman. So, yun kasi yung pinakaintay natin na halos mag-i-start na yung kanyang operation after ng technical audit naman niya by January 7. Or kung gusto mo maantay, so ilang linggo na lang naman na, di ba? So, halos 3 weeks na lang, 3 to 4 weeks is technical audit na po nitong si dito naman natin. Ayan. So, watch out na lang yung ating mga support level sa kanya. Kung medyo ma-break yung ating, yung ating support pala is 7.08. So, pag na-break mo yan, is balik ulit tayo dito sa long consolidation area ni dito natin. So, bukas malalaman natin kung strong yan. Most likely, i-retest niya po yung ating 7 pesos na psychological support level naman sa kanya. Okay po. So, yun muna yung nakita natin kay dito. And then, tingnan natin yung winner of the day natin. So, ito lang, pag tumingin ka sa CUL Financial, di ba, meron siya mga active stocks doon, top 5. So, makita mo doon, top 5 or top 10, makita mo doon, ito lang si AR yung green. So, majority po is nag-red po yung ating market. So, makita mo, ang lakas ng volume niya for the day. So, ang traded volume is 95.18 billion. So, anyway, madali lang po itulak itong CAR kasi ang market capitalization is 418 million lang. So, kung talagang merong bobomba sa kanya na malaking budget, malaking pera, so tataas talaga yung price po nitong si AR po natin. Anyway, sa sobrang lakas naman niya, yung RSI is nasa 86 na for the second day lang. So, actually, nagwa-warning tayo sa kanya kahapon kasi medyo illiquid minsan itong si AR. Pero, tingnan natin kung anong meron sa kanya. Wala po ako nakitang news sa kanya. So, yung dinodrawing natin sa kanya kahapon, so, tagus-tagusan na, no? So, dito pala tayo nag-drawing sa kanya kahapon. Yung pinaka-resistance na nakita natin is 0.0016. Pero, binutas niya at pumunta sa kanya next resistance level at 0.0021 naman. Ayan. So, anyway, kung sabi ko nga sa inyo, kung papasok ka po dito sa stocks natin na si AR, is i-entertain mo talaga yung high reward, high risk na option naman sa kanya. So, saan kaya yung susunod na level po nitong si AR? So, kanina, drawing ako sa kanya, hinahanap ko yung kanyang support sa resistance is mukhang mas maganda gamitin yung Fibonacci dito sa peak na nakikita natin sa kanya until dito sa bottom kasi halos malapit siya. Yung ating fib level is nung magkaroon siya ng breakout sa 0.0014 and then ngayon, na-break na naman niya yung 0.0018. So, anyway, tingin natin is ito yung kanyang immediate support and then yung immediate resistance based dito sa malaking Fibonacci level na na-drawing natin sa kanya is at 0.0023 naman. Ayan. So, sabi ko sa inyo, tignan nyo na maigi. Wala po tayo makitang news kung bakit biglang nag-i-spike po ng ganito kalaki. Matakin mo, di ba? 40% po yung inakyat ng prices nitong si AR naman natin. So, careful lang pag pumapasok ka. So, most likely is for trading game itong si AR po natin. Kasi wala tayong mabasang catalyst na pwedeng magpangat sa kanya or fundamental na makakatulong sa biglang pag-akyat po ng kanyang prices. So, congrats po dun sa mga kumita sa kanya at kikita pa kung sakaling aakyat pa rin po yung prices nitong si AR po natin. So, wala pong news wala tayong nakita ng news. Unless may alam po kayo, so i-post nyo na lang dito sa bandang baba ng comment section po ng ating video para makatulong sa mga kasama natin na naghahanap ng reason kung bakit patuloy na umakyat itong si AR po natin. Ang alam ko may catalyst is si APL natin kasi siya yung nasa news nung nakaraan naman. Okay po. So, next po natin si ACEN. So, akala ko kanina magkakaroon na ng tuluyang breakdown ng price itong si ACEN natin kasi yung ating pinaka-support line sa kanya, drawing ko ulit yung yung ating Fibonacci level, baka meron tayong makita. So, ito yung tinitingnan ko sa kanya kanina dito sa may gap area. Akala ko magbe-breakdown na siya kasi umabot na siya dyan sa level na yan and then suddenly, nung hindi makakyat yung ibang stocks, nagbalikan naman sila. So, nagkaroon siya ng gap down. So, opening ka agad, gap down ka agad itong si ACEN natin. Nag-gap down siya kaagad and then nag-loss siya ng
more than 3% naman. Pero after noon, after few minutes lang, merong isang volume na malaki na sumalo sa kanya at tuloy-tuloy na nakabawi na po yung prices nitong si ACE-N natin. So, nandito pa rin yung mga support niya, nakatago lang. So, lumalabas sila pag biglang bumabagsak po yung price nitong si ACE-N. So, nice po yung ating volume sa kanya, malaki po yan. And then, naging support natin yung RSI 70. So, bumalik po siya sa overbought signal naman. So, anyway, nagwa-warning pa rin yung ating MACD. Hopefully, makarecover siya kung patuloy po na magre-rebound na po yung prices nitong si ACE-N. Kasi significant din yung volume na yan. Tingin ulit tayo sa kanyang 5-minute chart. Hindi naman ganun kalaki ng closing. Pero ito kasi, laki ng volume ng sumalo naman sa kanya. So, meron siyang net foreign selling, negative 3.89 million. Hindi naman ganun kalaki. So, anyway, tingnan natin bukas kung ano maging result ng kanyang price action naman. So, kung naghanap ka ng pattern dito sa bandang taas, pwede siguro to. Nasa bull flag formation itong si ACE-N natin. Lalong-lalo na kung magkaroon siya ng breakout and then mag-stay above sa MA9 naman po yung ating prices sa kanya. Okay po. So, nasa flag formation. So, undecided pa itong si ACE-N kung magkakaroon siya ng breakout or breakdown po ng kanyang prices naman. Okay po. Next, si MRC. So, ito medyo nawala na ng pasensya yung mga traders natin sa kanya kasi naglabasan na. Makita mo, nagkaroon na tayo ng breakdown. So, yung strong support na tingnan natin noong nakaraan, MA9 is broken, MA20 is visibly broken din po. So, dahil ganyan, maghahanap po ng support itong si MRC naman natin. So, sukatin natin, Fibonacci. So, ang pinakamalapit na support line niya is dito na pala after ng long candle natin. Dito sa may 4658. So, watch out kung medyo mabutas-butas yan. Yung ating next level is 0.42 naman. Ayan. So, sana makarecover siya para sa mga kasama natin. Pero, danger sign yung ating RSI. Talagang malakas po yung momentum which is pa-downtrend. So, yung ating RSI is nasa RSI 50 na. And then, yung ating MACD is very obvious. Nagpa-parabolic siya. So, medyo lumalayo ng konti yung ating blue line. Or rather, visibly, yung blue line dito sa ating red line naman. And then, malaki yung volume. So, it's a selling candle po yung nangyari kay MRC. So, after niya maging isang holding company, so, medyo kulang na sa balita itong si MRC natin. At lumalabas po yung ating mga trader. So, medyo malaki po yan ha. Nag-loss po siya ng negative 6.73% naman. Ayan. So, tingnan natin bukas kung makarecover siya. Pero sa ngayon, ang nakita natin is strong sell itong si MRC po natin. So, next po natin si Merrimart. So, akala ko magre-recover din itong si Merrimart. Kagaya ng nangyari kay ACE-N kasi minsan nagsasabay itong dalawa, di ba? Si Merrimart saka si ACE-N. Pero hindi naman ganun kalaki yung bagsak. So, nag-loss siya, negative 1.69%. Ang medyo ano sa kanya visible is siguro dito sa ating net foreign selling. Tingnan natin ha. Wala pa kasi ang makitang news sa kanya. So tingin na lang tayo. Makita mo for the last 3 days is double digit in millions yung lumalabas po kay Merrimart. Kaya ganyan medyo nahirapang umakyat yung ating prices naman sa kanya. So tingin tayo dito sa kanyang fib level. So nasa critical support siya based dito sa ating fib level naman sa kanya. So siguro dito sa around 5.82 or 5.8 psychological level natin sa kanya. So, ang next support natin, pag medyo nabutas pa yan, is dito sa 0.382 at 5.34 naman. Kasi ang expect mo na kung magkaroon siya ng breakdown ng price is yung ating MA20 naman as a strong support para sa stocks natin na si Merrimart. So, Merry ba? Magiging Pasko na mga kasama natin kay Merrimart. So, antabayan natin siya. Hopefully, hindi ganun kalakas yung mga susunod na araw sa ating net foreign selling. Kung hindi, medyo malaki yung probability na dumaos-dos po yung kanyang prices. So, hindi maganda yung pinapakita ng RSI, padaos-dos, parang kay MRC. And then, meron na tayong weakness. So, yung blue line, nag-crossover na dito sa ilalim ng ating red line naman. Okay po. So, yun yung nakita natin sa kanya. Next, si Certec. So, may news ba kay Certec? Wala akong mabasa kanina eh. Pero kung technicals ang pag-uusapan, maganda po itong si Certec natin. And especially, yung movement is medyo malakas, di ba? 5.64%. Pero ang nanonotice ko sa kanya at a glance is yung volume, malaki po siya. So, merong bumomba
sa stocks po natin na si Certec. So tuloy na yung kanyang uptrending channel kasi makita mo dito, visibly makakadraw na tayo sa kanya ng isang channel kasi kompleto na niya yung kanyang next na higher low formation naman. Ganun din po yung ating mga RSI saka technicals, maganda po siya, nagre-recover din po yung ating MACD direction naman. So immediately ang resistance is 7.4 pero kung malakas siya, dito ka na titingin. So dito sa bandang taas, hanapin natin na kung medyo malakas siya. So initially is 7.4, yan yung kailangan niya basagin. So tingnan natin bukas kung kakayanin niya, no? Kasi yan yung isang malakas na resistance. And then kung sakaling mabasag niya, pwede ka na mag-abang dito sa around, siguro around 8.5 pesos. Pero initially, dito muna tayo titingin sa around 7.4 peso level naman. So maganda po yung kanyang technicals at mukhang continuous rebound po nitong si Certec naman natin. So next, si Megawide. So meron pa rin siyang net foreign selling kasi ito yung napapansin natin nung huli kay Megawide po natin, negative 8.5 million. Pero nagre-recover na po yung prices nitong si Megawide natin. Ayan. So, simula nang maglabas ng news itong si Inquirer.net. So, ang sabi dito, Duterte praises Megawide for work on Mactan Cebu Airport. Firm eyes na iya next. Ayan. So, very good yan. Diba? Kasi mayroong basbas si President Duterte doon sa Mactan Cebu Airport naman. So, anyway, mukhang na-erase yung kinakaharap na kaso kung meron man itong si Megawide kasi yun yung lumabas dati sa newspaper. Hopefully, masagot nila na maayos para bumalik na sa uptrend itong si Megawide. So, kaabang-abang din yung pwedeng mangyari sa kanya for the next 2 days bago tayo magkaroon ng closing sa market. Kasi medyo na-revive po yung kanyang price at bumalik dito sa malapit sa MA20. So, mas maganda maka-breakout siya dan. And then, ituloy na niya yung kanyang uptrending na channel naman. So, as of this time, kailangan ma-break niya yung resistance natin dito sa ating MA 20 naman. So, para itataas na natin siya at around 10 pesos, around 10.5 yung next na resistance level po nitong si Megawide po natin. So, ganda ng technicals niya with regard sa ating RSI kasi nagkaroon po siya ng bounce sa RSI 50. Yun nga lang may negative sentiment pa rin na nakikita yung ating MACD naman sa kanya. Okay po. So, malalaman natin for the coming few days kung itutulak po siya ng ating mga investors naman. So, next pa natin si Nickel. Pumasok pala itong si Nickel natin. So, puro mining po kasi yung winners of the day. So, tingnan natin ang nangyari sa kanya. So, maganda po yung galaw ni Nickel, no? So, after ng few days ng consolidation ng prices, after ng failed breakout niya dito sa area na to, meron na siyang clear breakout ng body to body dito sa around 4.84 naman. Ayan, so nag-close siya 5 pesos. So mukhang nabago na yung kanyang board lot. So tignan niyo po yung mga board lots niyo. So yung pinaka-support na natin is 4.87. And then patuloy po na nagkakaroon ng strong uptrend itong si Nickel kasi makita mo MA9 po yung nagiging support naman niya. So lahat po ng technicals is gumanda. Yung ating RSI is maganda yung kanyang trend. Ganon din naman yung ating MACD at itong araw na to maganda po yung kanyang volume. Significant po yung volume niyan. So meron siyang intention. So congrats dun sa mga may hawak sa kanya. At ang laki po ng kanyang net foreign buying is 60.95. So ito pala yung napapansin ko sa kanya kanina. Pag tumingin ka dito sa ating net foreign buying, makita mo sa bandang baba is continuous green po. So 2 weeks bumubodega po yung ating mga foreigners dito kay Nickel naman. Ayan. So, hopefully, magkaroon na siya ng additional na 52-week high kasi ang 52-week high niya is 5.1 peso level naman. And then, ito yung crucial niya, area, 5.1. Kailangan ma-break niya yan para yung kanya next na resistance is medyo malayo-layo na siya. Ayan. So, sabi natin, pag nag-52 weeks high po ang isang stock natin is maganda yung upside na makita natin sa kanya kasi may momentum siya. And then alam ng karamihan 52 weeks high, maganda po yung mga stocks natin na ganyan, especially kung meron silang mga good catalyst naman. And then lastly, si APL po natin, si Apollo Global. So hindi masyadong kilala si Apollo Global for the past few years ng trading natin at saka monitoring dito sa ating market kasi ngayon lang siya nagkaroon ng ganito kalakas na breakout ng price. So breakout siya kasi yung previous consolidation natin na hindi niya malampasan is at
0.0629 pero ngayon is nag-close siya, strong close at 15.52% naman. So, ang laki po ng volume, ang dami pong sumakay sa kanya. Sana hindi mag-collapse po itong si Apollo Global natin, pero mas risky si si AR. Sobrang laki po ng mga candles niya. Pero parehas sila, yung RSI level nila is more than 80 na. So, ang laki ng inakyat niya for the day lang. So, parang ngayon lang na-absorb yung news. Galing kay Apollo Global to. Ito yung mga nabasa natin sa Inquirer nung huli, di ba? DNR greenlights first large-scale offshore mining in the country. So, ang maganda dito as compared kina PXP, yung offshore nila sa West Philippine Sea, maghahanap pa lang sila So, wala pa yata nakikita. Mag-start pa lang ng exploration. Samantalang itong si Apollo Global natin, meron na silang estimate kung gaano kalaki yung mamimina nila ng mga minerals naman dito sa sinasabi po niya dito sa kanyang news. Ayan. So, basahin po natin maigi. Medyo marami yung information na nakalagay. Pero kakaiba itong mining na to kasi sa may bandang dagat yata gagawin to. So, kukuha sila ng mga nickel products naman or rather mga minerals para dito at ang sinasabi is medyo malaki nga po yung yung reserves dito sa area na to. So, hindi ko na mahanap yung numbers pero malaki po yung sinasabi nila ilang metric tons yung available po dito sa area na sinasabi naman nila. Ayan. So, mas malinaw yung news na nabasa natin galing kay Inquirer nung isang araw naman sa kanya. So, yun po yung catalyst niya kaya medyo maganda po yung spike ng price nitong si APL po natin. So, hanapin natin yung kanyang next na resistance is, eto na yung pinaka-obvious na next resistance is at 0.0718 level naman. So, medyo malapit na siya. So, anyway, i-check mo na maigi yung reward sa risk mo kung papasok ka po kay APL kasi explosive naman yung paggalaw ng kanyang prices. Ayan. So, mga penny stocks to guys. Kaya konting ingat pag pumasok po kayo. Basta pag papasok po kayo sa mga ganito, si AR saka si APL, i-check mo yung risk level mo naman sa kanya. So, mag-expect ka ng mga spikes. Siguro more than 10% na galawan sa kanya kasi very volatile sila. Madali pong iakyat naman yung kanilang prices. Pero itong si Apollo Global, malaki pala yung market cap niya. 18.78 billion as compared kay AR. So, kaya siguro ang lakas ng pag-akyat niya is less than 1 billion lang siya. Ito si Apollo Global natin is medyo mabigat pala yung kanyang market capitalization naman. Okay po. So, may catalyst itong si APL, si AR. Hindi po natin alam kung bakit patuloy siyang umakyat. So, yun po yung abangan natin for the coming few days naman. Okay po. So, yun yung ating mga review. So, balik tayo dito sa ating PSEI market. So, wala naman tayo masyadong nakitang negative. So, yun nga lang, yung mga holdings company natin is nagbagsakan. So, hopefully, makarecover sila bukas. Tingnan po natin kung ano yung kanilang galawan bago mag-Friday. So, 2 days na lang yung ating trading naman sa kanya. So, i-check po natin to. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. As usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang or rather, kung gusto mo mag-join or mag-support dito sa ating channel is i-visit mo po itong ating Patreon account. Yung ating mga news is nandito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. And then, kung gusto mo lang ako i-follow, so follow mo na lang ako sa aking Facebook account. And then, dito din sa ating Facebook page or rather, Facebook page na Palabi Traders naman. Okay po, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.